Ngayong araw na to ay papunta pala kami sa bahay ng kapitbahay namin. May celebration kasi yung bahay nila ngayon at yung anak ko nga is ayaw pang pumunta. Kaya naman inuuto-uto namin ng sister-in-law ko. At sa wakas nauto nga namin siya kaya ngayon ay pumayag na siya na sumama sa amin. Kakahiya naman kasi kung hindi kami pumunta sa kapitbahay namin. Dito pala sa India, every time na tatawagin kayo ng kapitbahay nyo ay kailangan nyo talagang pumunta. It's a sign kasi of respecting them at pakikisama sa kanila. Napansin ko lang yung mga tao dito is napaka-importante sa kanila ang mga kapitbahay. At super saya nga ng kapitbahay namin nung nakita yung anak ko kasi pumayag siyang sumama sa amin. At pagkapunta nga namin dito sa bahay nila, tapos na pala yung ceremony nila. At bale, itong bahay na pinuntahan pala namin is Hindu sila kaya marami silang mga ritual na ginaganap. At kami nga lang ang Christian na bisita nila. Pamilya kasi ng asawa ko ay hindi sila mapili sa pakikipagkaibigan. Unlike sa ibang kamag-anak ng asawa ko, hindi sila nakikipagkaibigan sa ibang relihiyon. At ito pala yung celebration nila dito, naming ceremony. Dito kasi sa India, pag Hindu ka, after 90 days mo lang mapapangalanan yung anak mo. At ito nga yung baby nila. So ayan o, napakadaming gold. So bali lahat pala ng mga tao dito ay binigyan siya ng gold. At alam nyo ba, may sinusunod pala silang mga pamahiin dito. So bali itong batang to, 90 days after niya lang nakita yung tatay niya at yung mga pamilya nito. So bali itong mag-ina ay nakatira sila sa bahay ng pamilya niya. Bali pag Hindu pala ay wala din silang binyag. So parang ito na nga yung binyag nila. Kasi pag ika 90 days lang pinapangalanan yung bata. At wala nga din silang ninong, ninang, so bali lahat lang pala na pumupunta dito ang siyang nagre-regalo sa kanya. At ang sosyalin nga ng mga nagre-regalo sa kanya kasi halos lahat ng nire-regalo sa kanya ay cash, damit o di kaya mga gold. Pero karamihan, gold talaga yung nire-regalo nila. Kaya ito din yung dahilan bakit yung mga Indiano ay hindi sila naghihirap kasi bata pa lang ay meron na talaga silang nakalaan na mga gold para sa kanila. At itong batang ite, every time nakikita niya ako, lagi niya akong tinatawag na mami. Parang gustong gusto niya siguro magpaampun sa akin. At pagkatapos nga namin dun sa loob, ay pinapunta naman kami dito sa likod bahay. Balis papunta pala kami doon kung saan kakain. Kaya kung mapapansin nyo, wala kaming tsinelas kasi pupunta kami sa lugar kung saan yung kainan. At sa lugar nga kung saan kami kakain is bahay din ng kapitbahay namin. Dahil wala ngang space sa bahay nila. At ang mga tao pala dito ay nagtutulungan. Since meron space yung sa rooftop ng kapitbahay namin, so bali doon nila nilagay yung mga pagkain nila at yung mga tao din kakain sa taas. At paakyat na nga kami ng anak ko at ng sister-in-law ko sa taas para kumain. Cinggu boy. At pagkapunta nga namin dito sa taas, nakaredy na pala yung sadya. Sadya pala ang tawag dito. At ito nga ang madalas na handaan ng mga Hindu dito. At kahit ayaw mo yung pagkain, kailangan mo talagang kumain kasi kailangan mo makisama sa kanila. At buti na nga lang kahit papano natututo din ng anak ko kumain ng pagkain nila. Pero bilang lang din sa kamay ang mga kinakain niyang Indian food. At nanghingi pa nga ako nitong cabbage. So far nagustuhan ko pala tong cabbage na to. Sa lahat ng mga pagkain na nilagay nila, ito lang yung nakain ko. At yung iba nga ay halos hindi ko nagalaw kasi hindi ko gusto yung mga lasa nila. Kahit kasi 2 taon na ako dito, pili pa din yung kinakain ko. At pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na kami dito sa bahay nila. Tapos nandito nga yung mga ibang pamilya nila. At syempre, ang hindi mawawala ang pag-interview nila. Opo, karamihan yan sa kanila ay lagi talagang ini-interview kami. Madalas, ang mga tao dito ay laging tinatanong ang family background ko. Opo, napaka-common po dito sa India ang pagtatanong ng family background. Napaka-importante kasi sa kanila yung ganon.